Good morning guys. 11 ng umaga ngayon. Gising ako tapos ang sakit ng ano ko dito, yung ipin ko, ang sobrang sakit. Tapos yung mga gilagid ko, sobrang sakit talaga siya. Buong nang kumikirot-kirot na ganun. So natawagan ko ngayon yung dentist ko nga. Hindi papatingnan ko kung anong nangyari dito. Kasi napansin ko nito mga nakaraang linggo, medyo nagkakaroon ng foul smell. Sobrang lakas ng foul smell na naaamoy ko rin. Tapos kumikirot na siya. Tapos pag natututbrush ako, may kasamang dugo. So malamang ito, gingivitis na naman to. So kasi meron akong ganito dati. Kasi nga sobrang poor hygiene yung oral ako. Tapos kapag kumikirot na siya at kapag napapansin ko na medyo may foul smell na mabaga yung gums ko, tsaka ako na tataranta, tsaka naman ako nagtututbrush, tsaka naman ako naglilinis. So ito, napansin ko, sakit-sakit na naman. Ayoko pa naman ng ganito. Tuntakin ko ngayon yung dentist kung mapapagalitan na naman ako nito. Kasi ilang beses na nila ako sinasabihan na mag-toothbrush. Ang tamad ko talagang mag-toothbrush. Ngayon, sobrang hakit talaga. Sana may schedule sila ngayon. Tatawagan ko. Papa-emergency ko sa kanila. Sakit talaga, grabe. So ayan guys, nakita nyo kanina pagising ko, chinek ko yung kuryente ko. Yan na lang pala yung kuryente ko. 36 pesos na lang, 3.48 kilowatts na lang. So ayan, alas 11 na ngayon, kanina pa yung 8, baka mamaya maubusan ako ng kuryente. Pa-load muna ako. Load ako kuryente, tapos napansin ko, wala pala akong pera kahit 100 na lang pera ko sa wallet ko. Withdraw muna ako. Kaloka pala. Petsa di peligro pala ngayon, 29. Papaload mo na ako guys. Dito lang naman, ito yung may convenience store dito katapat. Ayan yung building. Ayan yung building. Tapos dito na yung convenience store. Tapos papaload lang ako. So yun nga guys, no, galing ko lang sa baba at nagpa-load ako kasi nga konti na lang natira ng kuryente ko. Loka ako, sarado pala yung convenience store, yung kiosk ng paloadan. So ang 500 pesos kasi, ang charge niya is 30 pesos. Di pumunta ako sa tindahan ng mga karinderya doon sa likod para magpa-load ng kuryente. Nagulat ako, sabi, magkano charge sa 550 pesos? Sabi ko, ay, wag na lang ko 500. 200 na lang yung papaload ko para 20 pesos lang yung charge. Kasi 100 pesos daw, 10 pesos daw yung sa kanila. Nagulat ako. Sabi ko, ang mahal pala talaga. Sana merong Meralco na malapit dito na wala man lang charge. Ito ang mahirap kapag prepaid. Yung laki ng charge kapag nagpa-load. Hello, Jing. Nandyan si Doktor? Ay, opo. Today po sir, wala lang sila, Dok. May seminar lang po sila. Pero may... Ano po ba? Opo. May schedule ba? May available schedule ba, Jing? Kasi ang sakit ng ano ko, ang sakit ng gilagid ko. Feeling ko gingivitis to. Papasingit lang sana ako ng schedule. Tapos papalinis na rin ako. Opo. Ginamamaga yung gums ngayon po. Opo, tsaka ano nitong nakaraang ano na to eh. Itong nakaraang mga linggo. Yung nag-text kayo sa akin po, sige sir, isingit po na lang kayo bukas po. Okay lang po. Bukas, okay lang po. Pero kung ngayon wala na schedule si Doktor. Dito sila nasa seminar po today po. Papansin ko kasi Jing, may pag nitong mga nakaraang linggo, o mga ano na yata, ewan ko 4 months na yata din ako nakabalik. May dugo yung pag nagtututbrush ako. Ay, opo, nag-ano na naman siguro yung gamit ko po, na nababantayan po. Sige po sir, ginaril po kayo for cleaning po ata. Sige po, tas may available ba na gamot? Yung... Sige po sir, opo, kasi sa ngayon wala kami bibili po. Pero may isa pa naman po kaming gamot dito na na prescribe nila, Dok po. Yun ba yung pinakamatapang? Sa ngayon po sir, wala po yung dumadating na na order pa po namin. Na-hold kasi ng custom po. Kaya po sir, sige po, check natin bukas para ma-prescribe kayo ni Doc ng po. Pero yung nandyan ngayon, ano yan? Anong tawag dyan? Sa ngayon po, wala po kami. Yung Gel po, check natin po. Kasi may iba kaming gamot dito sir eh. Yung Pero dati kasing gamot na piniscribe sa akin, yung kinuha ko dyan, effective kasi sa akin, mga 2 linggo lang yata, nawala na yung foul smell. Wala, opo. Sige po sir, kasi kung ipaparush na lang namin yung mouthwash po. Kung ano man, kahit follow na lang natin yung mouthwash po.
Mas importante po siguro i-cleaning po kayo tsaka deep-scaling po. Kaya nga. Baka nanonood na naman po siguro yung ano po, mga plaque po sa ilalim ng gums niyo po. Kaya nga alam niyo naman, poor hygiene. Ngayon na naman ako nataranta dahil ano. Oo. Ay, nataranta na naman. Natataranta na po kayo. Pero nung nakaraan, hindi ako nagtutoothbrush. Tututbrush talaga. Kayo talaga. Sige po. Sabihin namin kay Doc po, ikaw talaga. Sige po, Sige po, isingit kita bukas po. Anong oras po kayo pwede bukas po? Ako na lang po mag-a-adjust kasi kailangan ko eh. Wala namang tulog. Yung pinakamaaga, ano bang oras ang... Sige po, i-text ko po kayo. Matulog muna kayo kung ano. Kasi alam kong grabe yung trabaho mo. Sige po, salamat Jing. Sige, thank you po. Bye-bye po. Sige po, salamat. Oo. Ay, walang schedule ngayon. So, antayin ko to bukas. Kinakabahan ako kasi nung mga nakaraan, mahina lang yung dugo niya. Tapos, ay nako. Ito kasi mahirap sa akin eh. Kasi pag pinagsabihan na nila ako na na maglinis ng ipin, mag-toothbrush, regular. Ako sobrang tamad talaga. Pag feeling ko, pag natutoothbrush ako, tapos alam kong medyo medyo mabango kasi nga 'di ba mabango yung toothpaste. Siguro mga ganyan lang. Tas hindi pala nanunuot pala yung dumi ganun. Tapos di rin ako nakabubisit ako. Alam mo, mas gusto ko pa dati yung nakakabit yung yung brace kasi regular yung paglilinis ko. Kasi nga awkward kapag merong dumi. Ngayon tinanggal na yung brace ko ngayon. So parang ganun-ganun na lang yung linis ko, bara-bara na lang. Minsan, pag nakakatulog ako, hindi na ako after kong kumain, tapos kumakain-kain ako, manonood ng TV ng mga chichirya or mga matatamis, nakakatulog ako dahil sa antok. Tapos pagising ko, hindi pala ako nakapag-toothbrush, diretso na naman pasok, tsaka pa lang ako mag-toothbrush, ganun. Tapos papansin ko, medyo karoon ng foul smell, tapos mga baga yung gingivitis ko, itong yung gums ko, grabe. Walang schedule ngayon, so bukas antayin ko na lang. Takot ako dito, baka may magsilaglagan to mga ipin ko eh. Yun pa naman yung kinakatakutan ko. Di pa rin ako nagbago-bago. Poor hygiene pa rin, nabubwisit na ako. Ay, Diyos ko. Late ako. Okay lang po. Hello. Kamusta? Ermitanyo ba, Dok? Dati kan mo ba yan? Wala nang pang pagupit eh. Na siya Ano health card mo? parang MaxiCare po eh. Ay, MaxiCare nga. Di kasi may bago kaming Coco Life na Sabihin niyo po yung anak. Apo, nagpalit kami ng coverage eh. pero same company. Apo. Mas maganda yata yung deal na nakuha nila sa Sa Maxi. sa Maxi or mas mura or ano. Yung gums ko kasi What happened to your gums? Let me see. nagmaano na po. No? Parang naano na naman. Sige, check ko nga yung pinoktora mo na sir. Yes, I will do your cleaning today. Tingnan ko nga, binabantayan ako dito dati. Open. Ayan, kailangan. Nabisi ka na naman. Gusto mo ba yan ipakita dyan sa camera mo? Bigyan ka tayo wait lang. Feeling ko talaga isang to. Gusto mo talaga makita? Sige. Mga bato-bato na yung makukuha nito. Kita mo naman. Papakita ko rin sa'yo. Masyadong busy. 4 months pa lang. Binaano ko kasi wala. False. More than tayo. More than yata. Mga ano na siya. So, I'll show you your teeth. Look at the back of your lower. Ayan, actually, you can see it naman. Ito, may swelling na, di ba? Yan in between. Sakit nga eh. Yan yung plaque mo na nga. Ayan, o. Look, your gums are swollen already. See? And then, sige, open. Look at the back of your front teeth. Ayan yung gums. Ayan mo.
See? So, medyo makapal na ngayon sila. Kaya, na-irritate na yung gums mo. Kaya nagbe-bleed na talaga siya. Kaya painful. Kasi sumisiksik na sumisiksik. Ngayon, you really have to wear your retainers, ha? Mind you, may missing ka. May Ako. missing ka rin dito. Yung retainers mo, what it does lang, it retains the last position of your braces. Gaano katagal po yun, Dok? 24/7 dapat Na, I mean, gaano katagal? for 1 year. So, double check natin ang ear record, ma'am. Kung kailan pa yung bracket removal mo. At kung kailan dapat mag-lapse yung first year mo ng 24/7. 24/7 pala, yung nakala ko pwede pagtulog. After the first year. After the first year. Okay. Mabilis ba yung mag-adjust? Yung parang pag hindi nasuot, ganon? kasi Kasi nung diba- una parang sumasakit siya, tapos binabalik ko na naman. Oo. Ibig sabihin na nag-move yung teeth mo. May gusto niyang bumalik. Kaya meron yung relapse na tinatawag, di ba? Siyempre, most especially pag may spaces talaga tayo. Prone to relapse talaga yung ating teeth. Kasi may movement, may area siyang pwedeng galawan. Yun yung nangyayari. Na-alarm lang ako nung may bleed na tsaka na foul smell na naman. Kasi ayan na yung bleeding. Na-irritate na talaga ang iyong gums. Okay, so let's do this. Open, kaya? Okay. So you have to do deep scaling, ha? Ito, ha? Reminder lang, ha? Retainers mo, ha? Ang laki ng gap. Hindi ka. Naguluwa ka na. Grabe, parang naulit na naman ako sa simula. Sakit talaga, promise. Hindi ko na to ulitin. Tapos ulitin na naman after 4 months. Ang minimum 6 months. Pag ikaw, pag ganito ka grabe bleeding, pwede ka nga mag 4 months mo. Pero more than tayo eh. More than. Grabe talaga, napaka-challenging nung Buti na lang satisfying yung tunog. Grabe, Mas shorter sobra. nga to. Huwag tayo mag 6 months ngayon. Mag 4 months tayo. Sige po, ano nyo na ako, schedule para... Tama. Kasi nung naka-brace pa ako, parang kasing obliged ako na magpa-cleaning, kaya parang mas gusto ko yung ganun. Kasi malagay ka ni Jing sa schedule. Sige po. Kontik tayong nilagay din or yung artificial na Mas masarap Opo. kumagat na may meron eh. Pwede mo pangkain yun. Jing, mo sa ballpen mo dito. Hindi mo gamitin daytime. Para pag mas masarap kumain. Hindi kasi ako nasanay, Dok. Yung parang may foreign object sa hard palate. Parang ganun. Pero pag tulog ako, sinusuot ko siya. Subukan mo, sayang naman. Teka, check ko muna yung ganun. Sige po muna, check ko muna. Shit. Ang sensitive. Mangilo, no? Sige, open ha. Ayun, no, sarap to pangkain eh. Dito sa may missing eh. Sanayin mo. Subukan mo, sayang naman. Para magamit mo siya, no? Okay? Kahit yung upper lang sa daytime. Okay? Sige ha. Yung lower, sige, sa upper and lower sa gabi. Okay? Pero ilang months pa lang tayo eh. Di ba sabi ko, nighttime wear after 1 year. After 1 year ba yun? Akala ko Oo. So, suot mo na lang 24/7 muna, baka kaya naman ha. Subukan mo ulit ha. Hindi, wala kayang naiba. Ay, parang kaya? Parang Hanggang pasok pa yung retainer. hindi siya visible. Pag yung gumagalaw ng ipin, nag-visible ba yun? Hindi, kasi wala ko napansin. Napapansin ko lang pag sinuot siya, tapos masakit. Pag masikip, so kailangan mo siyang isuot na ng mas madalas. Okay? Ay, naka-video pala. Ay, Jen, see you ah. It's Sensidol. Take 1 capsule once daily for 30 days. This is for your gums. So if you don't have allergies sa corn, yan yung pinaka-main component naman yung Sensidol. So, it's good. Supplement It's pa po yan, hindi yan medicine. Oo. Supplement na siya. Pero ano rin siya eh. Curative din talaga siya for the gums. Pag may swelling, meron talagang bleeding, may sores. Even after surgery, piniprescribe rin. Hi guys! Ito kalating ko lang galing dentist talaga sa wakas. Natanggal na yung mga bato-bato dito sa ngipin ko. Ang mga dumi, ang dami-dami. Kasi talagang sobrang poor hygiene talaga ako. And then, share ko lang sa inyo guys, sobrang nagdudugo talaga siya. As in, ang dami talagang nakukuhang dumi. After siguro mga 4 months na akong hindi bumalik sa kanila, talagang pinagalitan ako kasi bakit hindi ko daw sinusuot yung retainer ko. Kasi sabi ko, parang may foreign object kasi, Doc, kapag may, alam mo yun, yung hard palate, yung tas yung retainer ko kasi may false teeth siya dito sa gilid para
Ako, sinusuot ko lang siya for aesthetic, pero dapat daw sinusuot yun kasi for functionality, kasi may fake nga ngipin naman. Tsaka dapat daw para ma-maintain yung ipin ko. So yun, siguro hindi ko siya sinusuot dahil bukod sa parang may foreign object sa bibig ko, ayoko rin talaga ng parating nagtutoothbrush talaga. So yun yung dahilan din na siguro kaya nagpa-plaque or nag-iipon ng dumi yung ipin ko at nagkaroon ng gingivitis or pamamaga sa gums ko at nagkaroon ako ng foul smell. Tsaka pag nagtutoothbrush ako, nagdudugo talaga siya lately, kaya sinugod ko na sa kanila, and then yun nga, na-find out na nakita nila na sobrang dumi talaga ng ipin ko. As in, para akong binunutan, guys. As in, para akong binunutan talaga sa sobrang dami ng dugo. Kasi yung dumi na nasa gilid talagang itatanggalin talaga nila yung gums na mamagana. So parang, pag yun daw yung gums, pag bumaba na siya, magkaroon daw ng galaw-galaw yung ipin at baka matanggal pa. At yun yung kaya ka nabubungal or something like that. Kaya ako talagang sobrang aminado naman ako sa kanila. Nagsusuri ako, Dok. Kaya ako sa inyo ako buwabalik dahil pinagtyagaan nyo ako. So check nyo guys yung dentist, yung clinic nila, located sila sa Barangka. Yung Barangka at saka Boni, yung gilid na yan, may McDo, yun. Yung pinaka-landmark nila, McDonald. Tapos yung sa taas, meron silang sa second floor na McDonald. Doon. Nandun yung location. Puntahan nyo guys, hindi ko to ini-endorse dahil talagang binabayaran ako or libre or something similar. Hindi. Para malaman nyo kung ano yung difference. Ano sila parang mag-asawa, millennial couple sila, pero lifestyle nila is Generation Y. Pero na-hook nila ako talaga nung first time na nag-visit ako sa kanila, na parang sabi ko kasi na pumunta ako sa ibang kaya nabungal to kasi nagkaroon ng bulok dati at binunot na lang agad nung dentist na pinuntahan ko dati-dati. Sabi nila no, that's approach daw is very traditional, na parang kaya nga merong dentist dahil i-save yung ngipin, hindi yung Dr. Bunot. Yun nga ang advantage pag matanda ka na hindi ka natutubuan ng ngipin. Kaya as much as possible, isi-save daw talaga nilang yung ngipin as much as possible. Doon ako na-hook na okay. Mukhang okay tong ano na to ha. So yun, pabalik-balik ako kahit hindi covered yung, meron naman akong healthcare meron akong health card, pero hindi ako pupunta dun sa ibang dentist na yung coverage ko ay makakalibre, na pagdating naman ng panahon dumudugo-dugo yung ipin or may nangyayari. So sa kanila na ako bumabalik kahit magbayad ako ng magkano for a certain amount. Okay lang sa akin dahil alam kong alaga. Yun, puntahan nyo guys. Sobra ko ng daming daldal, pero yun, check nyo. Kayo naman makapagsabi Sasabihin ko naman kung hate ko yung product or ano. Puntahan nyo. I-try nyo yung service nila. Promise. Dr. Michael Chua. Hanapin nyo. Mag-asawa sila. Sa second floor ng McDo sa Barangka. Isa lang naman ang McDo dun Yung Bonnet tsaka Barangka. Puntahan nyo. And thank you for watching guys.